Ang Tsina at Hilagang Korea ay hayagang nagsasanib-puwersa para sa malaking digmaan sa hinaharap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, ang leader ng Tsina na si Xi Jinping ay nagkaroon ng engrandeng pagbisita sa kabisera ng Hilagang Korea na Pyongyang at nanawagan na palakasin ang estratehikong alyansang militar ng dalawang bansa. Simula ngayon, hindi na nahihiya ang Beijing sa ugnayan nito sa bansang nasa ilalim ng mga parusya, lalo na matapos ang summit nina Donald Trump at Xi Jinping noong Mayo na nagpakita ng kahandaang magbigay ng konsesyon ang Estados Unidos. At heto na ang bagong realidad. Tiniyak ni Xi Jinping kay Kim Jong-un na hindi tatalikuran ng Sina ang kanilang obligasyon na protektahan ang mga karaniwang interes ng Hilagang Korea at suportahan ng leader ng DPRK. Dagdag niya, kailangang palakasin ng magkapitbahay ang estratehikong ugnayan at tapang na ipagtanggol ang soberanya, seguridad at interes sa pag-unlad. At biglang inamin ng mga kanluraning media na ang ekonomiya ng Hilagang Korea ay hindi lang basta umunlad, kundi umunlad pa ng husto nitong mga nakaraang taon sa kabila ng pagtatangka ng kanluran na ihiwalay ang bansang ito. Sa kabuuan, balikan natin ang naging resulta ng pagbisita ni Xi Jinping sa Hilagang Korea at kung paano ito konektado sa tatlong alyansa ng China, Rusya at Hilagang Korea. Ako si Alexei Pechi. Bago magsimula, paki-subscribe sa YouTube channel na ito, mag-like, mag-comment at mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa description ang link. Doon, nagpo-post kami ng mga balita sa lalong madaling panahon na natatanggap namin ang mga ito kaugnay sa video na ito. Kaya, sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hayagang dumating ang leader ng China na si Xi Jinping sa kabisera ng Hilagang Korea, Pyongyang. Pagkatapos ng marangyang pagtanggap, hinikayat ni Xi Jinping na palalimin ang estratehikong koordinasyon at kooperasyon ng China at Hilagang Korea. Ayon sa kanya, dapat bigyan ng dalawang bansa ng bagong malakas na sigla ang kanilang ugnayan. Handa ang Sina na palawakin ang kooperasyon sa mga larangan tulad ng ekonomiya, kalakalan, agrikultura, kalusugan, konstruksyon, agham at teknolohiya at mahalaga ayon kay Xi Jinping sa larangan ng militar. At agad kong bibigyang diin ang pinakamahalagang punto. Ang pagbisitang ito ang naging unang paglalakbay sa ibang bansa ni Xi Jinping ngayong taon at naganap ito ilang linggo lamang matapos niyang hiwalay na tanggapin sa kabisera ng China ang Amerikanong Pangulo na si Donald Trump at ang Rusong Pangulo na si Vladimir Putin. Ang pagpili ng oras ay tugma sa layunin ng Beijing na ipakita ang China bilang isang pandaigdigang manlalarong may maraming aspekto. Habang nasa Pyongyang, sinabi ni Xi Jinping na hindi aatras ang China sa tungkulin nitong protektahan ang interes ng Hilagang Korea at patuloy na susuportahan si Kim Jong-un. At narito ang isang medyo nakakabaharang sipi mula kay Xi Jinping. Ano man ang mangyari sa pandaigdigang sitwasyon, patuloy pahahalagahan ng China ang kanilang tradisyonal na pagkakaibigan sa Hilagang Korea. Mananatiling matatag ang suporta sa pamumuno ni Kamarada General na kalihim ng Partido ng Paggawa ng Korea, Kim Jong-un, sa pagtatayo ng sosyalistang DPRK at mananatili ring matatag ang determinasyon na ipagtanggol ang mga karaniwang interes at ang kanais-nais na estratehikong kapaligiran. Ang relasyon ng DPRK at China ay nasa isang bagong makasaysayang simula. Nanawagan ako na paigtingin ang kooperasyon sa mga larangan tulad ng diplomasya, pagpapatupad ng batas at militar, gayon din sa agrikultura, kalakalan, teknolohiya at konstruksyon. Pansinin ninyo na si Xi Jinping ay diretsang nagsasabi na kailangang magkasamang paunlarin ng China at DPRK ang larangan ng militar. Kahit noon, nag-aatubili siyang sabihing mismong Beijing ang nagbibigay at nag-aarma sa Hilagang Korea ng parehong sandata. Sunod, hinikayat ni Xi Jinping si Kim Jong-un at sinabing dapat nilang labanan ang hegemonya, otoritarianismo at lahat ng pagtatangka at sabwatan na naglalayong buhayin muli ang militarismo na nagdudulot ng banta sa regional na seguridad at katatagan. Dito ko gustong idiin na ang pagkikita ni na Kim Jong-un at Xi Jinping ay nagpapatunay na tinitingnan pa rin ng Beijing ang Pyongyang bilang estratehikong asset sa reyon. At ngayon, nakikita na natin ang tinatawag na axis of evil na dati nating tinuturing na parang isang bagay na hindi totoo. Pero ngayon ay inilantad na nila ang kanilang mga baraha at hindi na nagtatago. Ang China at Hilagang Korea kasama ang Rusya at Iran ay may iisang interes na pahinain ang impluwensya ng Estados Unidos at pahinain ang mga alyansang kanluranin. Ngayon, ginagawa na nila ito ng hayagan matapos magpakita ng kahinaan si Donald Trump sa summit kay Xi Jinping noong Mayo.
Nangako si Xi Jinping na makikipagtulungan sa Hilagang Korea upang isulong ang makatarungan at inklusibong globalisasyon ng ekonomiya para makamit ang pangmatagalang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa madaling salita, sinasabi ni Xi Jinping na kasangkapan na ng China ang Hilagang Korea para magpatupad ng kaayusan sa rehiyong Indo-Pasipiko. Dito, mahalagang tandaan na ang matibay na ugnayan ng Hilagang Korea sa Rusya at ang lumalalim nitong koneksyon sa China ay maaari makaapekto sa tagal nito. Magagawa pa rin ni Kim Jong-un na balewalain ng tuluyan ng Washington at Seoul, ibig sabihin ang Estados Unidos at Timog Korea. Bago dumating si Xi Jinping, sinubukan ng Pyongyang na ipakita ang kanilang lakas sa pamamagitan ng paglalatala ng mga plano para sa pagtatayo ng bagong S-destroyer at kinumpirma ang kanilang katayuan bilang isang nuclear power. Halimbawa, binisita mismo ni Kim Jong-un ang mga pabrika ng uranium at sinabi niyang lalo pa nilang palalakasin ang lakas nuklear nila. Kung wala ang Sina, posibleng hindi epektibo ang mga banta. Ngayon, kinumpirma ni Xi Jinping na susuportahan ng Sina ang Hilagang Korea kahit anong mangyari. Nagdao si Kim Jong-un na maranyang pagtanggap para kay Xi Jinping. Sinalubong ang leader ng China sa Pyongyang na may pulang karpet, may honor guard, nag-aabot ng mga bulaklak ang mga bata at lahat ay masaya. Sa Kim Il-sung Square sa Pyongyang, kung saan ginaganap ang mga parada ng militar at mga pambansang pagdiriwang, umalingaw-ngaw ang putok ng kanyon na may 21 putok. Sa madaling salita, lahat ay ginawa ng sobrang engrande. Pero dito lumitaw, sa tingin ko, ang kabiguan ng kanlurang presyon sa DPRK. Ang Wall Street Journal ay naglabas ng artikulo na sumisira sa imahe ng Hilagang Korea. Ang bansang ito na sarado ay biglang nagpakita ng paglago sa ekonomiya. Ayon sa pahayagan, nakakatulong dito ang pagbebenta ng armas, pagpapadala ng sundalo sa Rusya, pagpapundo mula China at pag-iwas sa ekonomikong parusa sa pagbebenta ng enerya, bahagi at materyales. Halimbawa, sinimula ni Kim Jong-un ang pambansang boom sa konstruksyon. Noong nakaraang taon, nagtayo ang Hilagang Korea ng 10,000 bagong bahay sa Pyongyang. Mas sigit ito kaysa sa Los Angeles o Chicago. Pero sa labas ng kabisera, nananatiling mahirap ang Hilagang Korea at halos kalahati ng 26 na milyong mamamayan ay kulang sa pagkain. Ito ay opisyal na ulat ng UN. Ang taon ng GDP ay mas mababa sa bawat 100 ng kabuwang halaga ng Estados Unidos. Para sa paghahambing, isa rin ang bansang ito sa pinakamasahol na lumalabag sa karapatang pantao sa mundo. Magbibigay ako ng CP mula sa Wall Street Journal na tumatak sa akin. Naglalabas ng ulat ang mga think tank sa Timog Korea na nagsasabing hindi kita sa satellite images ang epekto ng parusa. Kaya ang pag-unlad ng ekonomiya ng Hilagang Korea ay hindi lang propaganda. Biglang tumaas ang aktibidad ng mga barko sa lumalawak na mga imbakan ng langis ng Hilagang Korea. Mas napupuno na ang mga paradahan ngayon. Mas maliwanag na rin sa gabi ang Hilagang Korea, halos triple kumpara 5 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, naalala nyo ba yung mga larawan na nakita natin noon na sa mga satellite images, maliwanag ang buong Timog Korea at ang Hilagang Korea naman ay madilim. Sa kasamaang palad, hindi na ito sumasalamin sa kasalukuyang realidad. Ngayon, unti-unti nang lumiwanag ang Hilagang Korea. Pansinin din na nagsimula silang mag-export ng produktong petrolyo. Akala mo, isang bansang nakahiwalay. Kapansin-pansin na ang tagumpay ng ekonomiya ng bansa ay dulot ng pagpapadala ng bala at higit 15,000 sundalo sa digmaan kontra Ukraine, kung saan isang 3 ay namatay o nasugatan. Naggunsod ng dahilan ang pagbebenta ng armas kung saan kumita ng $1 billion ang Hilaga ayon sa Timog Koreanong Institute ng Estratehiya at Pambansang Seguridad. Umabot din sa pinakamataas sa loob ng 8 taon ang dami ng kalakalan sa China. Ngayon, maraming tatak ng China ang nagnenegosyo sa Hilagang Korea kahit lumalabag ito sa mga parusya. Sa huli, habang gumagawa ng matitinding pahayag si Donald Trump, lalo pang nagkakaisa ang China, Hilagang Korea, Rusya at Iran sa tinatawag na Axis of Evil at hindi na nila ito itinatago. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.